Ayun mga kababayan, nandito na naman po tayo para pag-uusapan na naman natin itong si Trillanes. Ito, grabe itong aso na ito. Ito talaga, lagi nating nakikita ito sa social media. Lagi lumalabas ngayon. Magkano kaya sahod nito? No? Ito mga kababayan, itong mga sinasabi ngayon ni Trillanes, akalain nyo ha? Dahil daw naging popular itong si BP Sara dito sa Pilipinas ngayon, dahil daw, hindi daw natin kilalang lubusan itong pagkatao ni BP Sara. Nang dahil lang daw naging popular ito, dahil daw marami daw itong trolls na pinapalabas dito sa social media. Binabaha daw nito ni BP Sara ng puro kasinungalingan dito sa social media. Naglabas daw ito ng mga trolls dito. Ang dami daw mga trolls na binabayaran nitong si BP Sara. Trillanes. Kakaiba mag-isip. Talagang kakaiba. Bukod kami sa lahat. Akalain mo ha. Sa kadami-daming mga senador, ito lang ang nagiging walang utak. Nagkaroon ng utak, kaya lang puro mga kabalbalan ang laman. Diba? Kaya ito mga kababayan, para hindi na po natin mapatagal pa, panuorin na po natin at pakinggan po natin itong mga pinagsasabi niya dito dahil tungkol po ito kay BP Sara. Kayo na po bahala at humusga dito sa abnormal na aso na ito. Ayan. Ang primary reason kung bakit popular pa rin siya ay dahil hindi kilalang lubusan ng mga Pilipino yung tunay na pagkatao ni Sara Duterte. Dahil talagang binabaha nila ng fake news at mga trolls nila yung social media na naging pangunahing source ng impormasyon ng mga kababayan natin. At ito nga, isang paraan ito na para ma-expose yung iba't ibang insidente ng pangungurakot at iba pang anomalya na ginawa ni Sara. At hopefully, mamula sila. At idagdag ko lang na kahit relatively more popular siya, but compared nung unang walang mga ganitong lumabas na anomalya, ay di hamak na bumaba na rin ang kanyang mga numero. Ibig sabihin nun, talagang maraming namumulat. At papatuloy namin yung pagmumulat sa mga babae natin. Hindi ito biro na aligasyon lang. Pag nag-file ka ng complaint, ibig sabihin nun, solid yung mga ebidensyang binibigay mo. Hindi lang itong gagawa ka ng isang link sa social media, mag-aakusa, kagaya ng ginagawa nila sa amin. Ito, kaso talaga. At sana, ito nga, marami nang mamulat mo. O, diba? Ayun mga kababayan, narinig po ninyo. Sa tingin ninyo, itong mga pinagagawa ni Trillanes, normal ba ito? Para lang talaga, makapaglabas po siya ng statement. Kung ano-ano na lang yung mga pinagsasabi. Lahat naman ng mga sinasabi niya, lahat naman nitong mga binabato niyang isyo tungkol po sa mga Duterte, wala pong katibayan na nagpapatunay na itong mga sinasabi niya ay totoo. Di ba? Nakakaloko itong si Trillanes. Ang ginagawa na lang ata nito, kung hindi magngak-ngak at magtahol ng tahol dito sa social media, para lang talaga masira niya itong mga Duterte. Hindi ko alam kung ano ang pangarap nito Bakit gigil na gigil at galit na galit siya dito sa mga Duterte? Noon pa naman, talagang lumapit pa to siya kay Tatay Digong para makipag-isa, para makipag-alyansa. Pero ang nangyari, natanggihan ni Tatay Digong. Simula nung natanggihan, ito, parang asong ulol na. Tahol ng tahol tungkol dito sa mga Duterte. Kaya mga kababayan, isipin nyo lang ha, ang ginagawa lang nito ni Trillanes, kung hindi panira lang dito sa ating bayan. Ang gusto niya lang mangyari, ang pangarap niya lang talaga, yung mga Duterte, hindi pagtitiwalaan ng mga tao. Kasi ayaw niyang makita
na lalong tumatagal, mas lalong lumalakas itong mga Duterte. Iwan ko lang, itong si Trillanes, grabe yung hinagpis at sama ng loob na nararamdaman at galit dito sa mga Duterte. Akalain mo ha, tapos na po yung administrasyon ni Tatay Digong, ngayon, tira pa rin siya ng tira dahil hindi siya mapalagay na itong si VP Sara Duterte lalong lumakas sa taong bayan. Siya lalong nagiging katatawanan dito sa ating bayan. Diba? Kaya yan mga kababayan, no, itong taon to hindi natin alam bakit ganito na lang kapursige at ganito na lang talaga ka interesado tungkol po dito sa mga Duterte. Ito, wala naman tong trabaho ngayon. Hindi ko nga alam kung saan to kumukuha ng pangtustos dito sa mga ginagawa niya. Halata masyado, di ba? Ibig sabihin, kinuha lang to siya ng administrasyon para maglabas ng mga hindi magandang imahe dito sa mga Duterte para lang talaga masira. Ito lang yung trabaho niya. At syempre may bayad. Kaya itong gago na ito, hindi naman ito magaganito kung walang nagbibigay ng pera dito May nagbabayad dito Aso nga Kaya nga sinasabi, aso, ibig sabihin, may amo. At yung amo, alam niya kung ano ang ibig sabihin. Pakainin niya ng pakainin to. Kasi para makapagtahol ng tahol. Diba? Kaya kayo na po bahala mga kababayan kung ano po masasabi niyo dito sa taong to. Kasi ako, wala na. Punong-puno na ako sa pag-iisip nito at wala na akong ibang naiisip kung ano ang merong laman ang utak nito. Kaya yan mga kababayan, maraming salamat sa inyong pagsuporta sa ating YouTube channel. Sana tuloy-tuloy lang po tayo at huwag po kayong magsawa sa panunood po sa ating vlog.